in today's crisis. Okay? So, mo ni atong isgutan karon. Kay karong tibok semana nagsikjug ko kung kani atong crisis judgment bagyod sa Ginoo or dili. Ang uban nag-ingon judgment, ang uban nag-ingon dili. Di po dahil ta pwede pataka og ingon nga judgment kay basig nag-acta like God. Kay pag-evolve sa panahon na ay mga natural nga mga panghitabo. So sama ni ining gitawag natong virus, mga natural calamity, mga natural nga mga panghitabo nga usahay di nato masabtan. And basin pwede gialaw ni sa Ginoo as a wake-up call pod para sa tuwa. Kay daghan man po gihimo ang crisis atong kinabuhi karon. Daghang mga relationship pod nga na-restore. Ang mga nag-backslide pod medyo napoy gamayng pag-realize. Unya gipakita pod nga kung ang panahon, ang crisis mo igo, way dato, way pobre. Okay? So, kabalo ko, memorize na to ang Jeremiah 29:11. Ingon diri, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Mo magini ang very familiar nga verse. Pero ang story behind, mo atong isgutan karon, kay mao ni ang time nga ang mga tao sa Dios gi-exile. Niabot ang panahon nga gialaw sa Ginoo. Lisura ana no? Labi na pag ang Ginoo gyud unsa kay tuyo sa Ginoo ani. Naay katuyuan ng Ginoo usahay nga di ginato masabtan. Okay. Diri sa story sa Jeremiah chapter 29, kung baga nawala na ang mga Christian sa original plan. Dili ni mao ang ilang destiny. Mura pug kita karon. Mura tag exile. Di na ni mao ang original plan. Dapat face to face. Karon di na ta ka shake hands. Di na ta ka eskwela og insakto. Online na. So daghang na change. Out na ta sa normal life. Gitawag nato ni new normal. So kung atong i-apply ang story, ang mga Israelites or God-chosen people, kani mga Hudiyo, sila mangyod ang reason nga dito ta nag-origin kay dito agi kan dito si Jesus Christ. And asayo ta sa story nga gipromise sa ilaha ang Kanaan, a place of kanang comfort, blessing, a land filled with kanang honey, milk, abundant. Pero ang sad story is ang ilahang comfort nga place nahimo na hinoong horror sa ilaha. Okay, so wala na sila sa original plan. So ato sang tanawon ning word nga Babylon. Kay ingon ang Ginoo diri sa verse 4, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, and to all that are carried away captives, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Okay? I have caused. Ang Ginoo gyud nagtuyo.
I have caused to be carried away from the place of blessing to the place that you don't like. Ang Babylon, di ginato na gusto. Okay? Ang place of comfort, karon na sila sa place of discomfort. Ang happy life, nahimong unhappy life. Ang lugar nga kahadlukan sa tanan. Okay? So, ang Ginoo mismo nag-ingon, I have cause to be carried away. Ang Ginoo mismo nagdala. Pwede ka, no? Kung gibuhat niya sa Ginoo sa mga Israelite sa una, basin pwede po na niya gibuhat karon. So, wata kahibalo. Ang Ginoo ra gyud nakahibalo. Ang Babel or Babylon gikan sa Hebrew word Babel. Ay ang Greek word is Babylon. Ang nag-establish di ana si Nimrod. Kung asa to gitukod tong tower gani. Katong gusto nila kabuton ng langit. And it is considered na usa ni siya ka place nga ang mga tao gusto sila magtukod og tower nga mo extend nagunahuna sila wala pa ang una-una sa tao limitado pa kay ang langit mura magyugdool kaya nilang kabuton ang langit so nagkahiusa sila para makaabot sila sa maong lugar ingon sa Genesis chapter 10 verse 9 and verse 10 like Nimrod. So si Nimrod yun ang origin. Okay, dito sa verse 10, the centers of his kingdom were Babylon. Isa siya sa founder or origin na nagplastar sa maong tore. Kay gusto nila maabot ang maong lugar. Manaingon sa Genesis chapter 11 verse 4, gitawag siya Babylon. Kung nasayod ta sa maong Bible stories nga nagkahiusa silang tanan sa usa ka goal. Okay? Ang ilang goal is to make a name for ourselves. Gusto nila nga mahimo silang inila. Subot pasabot kaning gitawag na tog Babylon or place, usa ni siya ka lugar nga murabag reflection sa kalibutan. Lugar nga dili gyud nato gusto pod adtuan. Inshallah, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make our name a name for ourselves. So kung ato ning i-apply sa to ang Christian life, ang Babylon is lugar nga dili gi ka malipay. Lugar nga sa pag-antos. Lugar nga sa mga disappointments. Ang Babylonian system. Mga frustration. Ang ato ang mga kagunuban. So there are times, di na to masabtan ng kinabuhian pero pwede tang dadun sa Ginoo dinhi. Pwede tang dadun sa Ginoo dinhi. Kaya kani mga pinili na ni sa Ginoo. Ug buto naon kita, mga Gentiles ta, markoted lang baya ta. Ano? Dili gyud kita ang gianhian unta sa Ginoo. Ang mga Hudiyo ra gyud unta. Pero kay ning balibaran man siya, mo to ningon ang Ginoo, lakaw sa tibuok kalibutan. Nagrasyahan lang ta sa Ginoo. Okay? So, ang Babylon, ang scripture nagportray niya as a life that we don't want. A place of pain and regrets. A place of disappointments.
a situation that we don't expect. So pwede. Kay this time gidala sila sa usa ka lugar nga dili sila gawas nun. O ang ilahang mga tinanom, lahi ang moani. Kumbaga, asa naman ang saad sa Ginoo? Tinuod ba kaha nga naay Ginoo? Para sila mura nagway Ginoo. Kung naay Ginoo, nganong naami aning lugar ani? So, karon ang panahon ng mga atheist, gapiesta. Kay gusto nila i-prove nga wa gyud Ginoo. Pero mga Kristohano di matarog ana. No? Gi-consider nato ni nga part gihapon siya nay katuyuan ang Ginoo dinhi. O it's because kitang tanan nangandoy gyud og kaning pag-angat sa kinabuhi. Nangandoy ta nga kaning naay gitawag nato comfort sa life. Nangandoy po ta ana. Pero at the same time, i-consider nato nga sa tanang panghitabo sa tong kinabuhi na ay part ang Ginoo. Okay? So, una nga makita natong advice sa Ginoo. Unsay advice sa Ginoo dinhi? Ingon diri sa verse 5, ingon diri sa verse 4, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who are carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Ano yung advice sa Ginoo? Build houses and dwell in them, plant gardens and eat their fruits, take wives and beget sons, sons and daughters. Verse 6 ni. And take wives for your sons and give your daughters to husbands, so that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminished. Now, ang amazing diri kay wala sila gadahom, kay ang ilang goal is gusto sila kuhaon, ibalik sila sa ilang original place. Morabag, who can rescue us? Nga ibalik mi sa among original place. Gikan sa gwapong kaminyoon, nagubot ang kaminyoon. Nangandoy sila nga ibalik sa original place. Gikan sa gwapong trabaho, nawad-ag trabaho. Gikan sa lami nga kinabuhi, karon naglisod og sakay. Ang mga Hudiyo this time, naglisod sila adjust because ang Babylon, wala sila place of worship. Di sila ka-worship. Walay altar dito. Wala sila na anad. Dili nila na lugar. Walay church. They cannot make sacrifices. They cannot build a temple. Naa sila sa place nga uncomfortable. In fact, naay mga prophets diri sa verse 8. Ingon diri, for thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are in your midst deceive you, nor listen to your dreams, which cause to be dreamed. Verse 9, for they prophesy falsely to you in my name, I have not sent them, says the Lord. Bisan gani ang mga prophets, gitawag sila prophets because they are from God. Pero ingon ang Ginoo, I have not sent them. Na ay mga false prophets. It's because ang plano sa Ginoo, once ma-release na, mahitabo na gyud na. So, na mga prophets, nagingon sila 2 years, 3 years lang ta ni. Kaning problemahan ni, mahuman ra ni. So, excited sila. Nga, hunaw-hunago nang naka sa usa ka lugar, halimbawa, moadto ta og kaning Manila, no? Nya makaiusa ang mga Dabawin nyo dito, nya gisaaran ta. 2 years, 3 years lang ta, makabalik ra tag Davao. Pero ang amazing diri kay opposite silang gi-expect. Ang gitubag noon sa Ginoo, dili according sa mga advice sa mga prophets nga 2 or 3 years lang.
ang situation diri is unexpected. Ingon diri sa verse 5, build houses and dwell in them. So, as a Christian, kung maabot di ay ning crisis sa atong life, ato na i-embrace. Ingon diri, pagtukod og balay, di madag 3 years na. Dwell in them. Kumbaga, sabay lang diha. Plant gardens and eat the fruit of them. Dayon, take wives. Pagbuhat mong pamilya, panganak. Dayon, kaning mag-increase. So makita nato no nga opposite silang gi-expect. So ang unang attitude buhaton sa Christian kung moabot ang crisis is matod pa i-embrace ang situation nga naa sa imuha. Okay? Ingon ang Ginoo, be fruitful and multiply. Kung baga ayaw pangitag way nga musupak ta sa pamaagi sa Ginoo. Kung naa ka sa lugar karon nga naa kay problema, naa ka sa sitwasyon karon nga wala sa imong gi-expect, matod pa sa Ginoo, just embrace where you are. Dayon, ingon po ang pulong sa Ginoo, seek peace. Ikaduha, ingon sa dito, seek peace in the city, whether I have caused you to carry away captives. Seek peace and prosperity. Dayon, pray to the Lord because if it prosper, you too will prosper. Kung magtarong ka sa imong trabaho, magkuki ka, kung mo asinso, mo increase ang imong negosyo, ang imong pagtrabaho, i-increase po ang imong amo. Kumbaga. Okay? So, makita nato no nga opposite sa tawhanong panghuna-una. And the good thing is, abi nila, wala ang Ginoo sa ilaha. Okay? Muna ingon ang Ginoo. Excuse. Ingon din sa diri sa verse 10, for thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you and cause you to return to this place. Di po kumutuo nga paabtan tag 70 years sa Ginoo, no? Murag isa na magina ka life cycle. Pero ang point nato diri is gina-allow sa Ginoo ang mga sitwasyon susama nini. Ang ato na lang dia is our attitude. Muna yung makasurprise sa Ginoo. Matod pa, the difference between good day and bad day is your attitude. Naay mga tao nga bisag walay crisis, ang attitude lahi na daan. Ang ubang tao po, sa crisis mugawas ang ilang attitude. Okay? So, mao ni ang challenge nga ingon ang Ginoo, ayaw paminaw sa mga propeta nag-ingon 2 years, 3 years lang. Because ang plano sa Ginoo is kumplituhon ang 70 years. So, dili man siguro ingnani ang atong sitwasyon karon according sa pamaagi sa Ginoo. Apan makita nato nga naay mga panahon nga ang Ginoo nag-aalaw og exile, especially sa iyang mga pinili, no? Pinili magini sa Ginoo ang mga Hudiyo. Okay, mao na nga ningon ang Ginoo, for I know, yung diri sa verse 11, for I know the thoughts I have think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you future and a hope. For I know the plans, na ako'y plano. Wa ta kabalo unsay naa sa likod niya na, pero ingon ang Ginoo, sabay lang, di man na siguro na mao ang imong gipangandoy, di man siguro na mao ang original plan, pero ingon siya, na ako'y plano, ana. Okay. Dayon ikatulo, ingon po ang Ginoo dinhi, and pray unto the Lord for it. So ang point diri is, while gialaw sa Ginoo ang situation, naatay mga butang dapat buhaton. Okay?
Kumbaga, musabay ta sa sitwasyon, pagtanom, pagpamilya, pangitag asawa, dili panahon nga musibat, dili panahon nga mudagan ta, kundi atubangon na to. Atong i-face ang real reality with the help of God, buhato na to ang tama, pangitao na to ang kalinaw, and di ta muundang sa pagampo sa Ginoo. Kay ingon ng Ginoo, I have a better plan. Ingon sa 3, pray unto the Lord for it, for in the peace thereof shall ye have peace. Hallelujah. So, atong makita no nga ingon siya, I will come to you and fulfill my good promise. So, buot pasabot, temporary ra gyud ni. Temporary ra gyud ni. Di gini siya magdugay. So kani as a nation ni gialaw sa Ginoo sa Israel. Kung atong kuhaag basihan kay di man nato matungkad ang kaalam sa Ginoo. Ingon matod pa sa pulong sa Ginoo. My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Dili masiguro ni pareha sa pamaagi sa Ginoo nga alaw po niya ang 70 years. Pero ang point didiri is naay situation nga ginaalaw ang Ginoo, pero after this, ingon siya, I will come to you and fulfill my good promise. Di giday ni magdugay, no? Basta made in China, di man gid magdugay, di ba? So, tanang made in China, di magdugay. Hallelujah. Thank you, Lord. Pugong lang sa ta. So, ingon ang Ginoo, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Di lang kita kasabot ron. Kumbaga, ang Ginoo na foresee na niya unsay future ani. Gunit lang gyud ta. Hindi appreciate nako. To be honest, sa regular service nga walay crisis, mas daghan ta karon. Katong mga regular attenders sa Sunday school, wala taning daghan kay gilaktaw ang bangko, daghan gyud tinuod. So naday plano gyud ang Ginoo no? Samot na siguro sunod Domingo ani. Hallelujah. So thank God. Lami kay tan-awon ba nga daghan kaayo ta. Samot na mabalik ta unyang gabi. Na nag-text ako, lisod do kayo isakay. Imbis lisod ang sakyanan na naghanan lagi ta rin noon ron. Hindi po kumutuog na maktas mo, no? Hallelujah. Padayon ta. So, now, matuta sa situation karon. Ingon sa dire, then you will call on me, come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me, and you will find me when you seek me with all your heart. So, kana lang, no? And usala ni kagamay encouragement sa atong situation karon nga ang pulong sa Ginoo nagaingon, hold on lang ta. Amen? Gunit lang ta. Kay naay-promise ang Ginoo because after this mahuman ni nga crisis. Kay ingon man ang Ginoo, I have a plan. It might be it's not the original plan, pero ingon ang Ginoo, I have a better plan. I have a plan for you. Ingon din siya sa verse 12, then you will call on me, come and pray to me, I will listen to you. You will seek me and you will find me when you seek me with all of your heart. So even in this crisis, ang Ginoo kauban din nato. Ingon siya, wala ko nagpuyo sa Jerusalem, bisan sa Babylon na ako dinhi, tawaga lang ko. Amen? So palakpakan nato itong buhi nga Dios, no? So sure. Limited lang kayo atong time karon ha. So ang Dios magapanalangin, manindog ta. Pasalamatan nato atong buhi nga Dios. Hallelujah. Dios nga balaan,